Magandang gabi sa inyo lahat. Ito po si Dr. Tony Liachon. Kamusta ho kayo? February 12, 2 days before Valentine's Day. Araw po ng Thursday at ang sinabi natin ay every Tuesday, Thursday, and then Sunday 8:30. Pasensya na ho kayo at actually maaga ako natapos ng clinic. Kaya lang na-traffic ho tayo at inabot ho tayo ng dun pa lang ho sa Skyway, inabot ho tayo ng 1 oras ho doon. So, kaya ngayon lang tayo nakadating. Gayunpaman, dahil importante yung topic natin ngayon in the context of the Valentine's Day as well as the main topic, no, in relation to our healthcare system. Alam naman natin na ang mga doktor ay essential sa universal healthcare at maging mga nurses at iba pang mga healthcare workers natin. Kaya mas maganda i-discuss natin kasi this morning na interview po. Hi Donna, yan, kumusta? Cora, magandang gabi sa inyo lahat, mga kaibigan. Lahat binabasa ko po yung mga comments ninyo at maraming salamat po. Ngayon, napapanahon yung usapan kasi this morning, kinausap po ako ng DCAS ni Miss Heidi Sampang at si Bishop Robin Abante. At ang topic po ay ang kakulangan ng cardiologist po sa Pilipinas. Isang report to na I think lumabas to sa ABS-CBN and Manila Bulletin. At may pahayag ang Philippine Heart Association na nagkukulang ang doktor, particularly cardiologists sa Pilipinas. 2,500 cardiologists in the Philippines. Ang population natin ay 100 million Filipinos. Actually, kulang din po sa doktor. For 112 million Filipinos, ang registered doctors sa PMA ay almost 100,000. Pero hindi na ho, yun ang nakalista. Pero ang active ho dyan ay maaring mga 70,000 na lang. Kasi ang iba po ay nagretiro, ang iba po ay maaring namatay na, ang iba po ay maaring nag-migrate na. At mapapansin niyo po yan na kulang ang doktor sa Philippines. Ayon sa report, which I can attest as well, 50% ng mga doktor or ng espesyalistang yan ay pareho lang. 50% ay nasa National Capital Region. Good evening, Bernadette, at sa mga nakikinig, no? Si Solita, good evening. 50% nasa National Capital Region. Ang hirap sa atin, archipelago tayo, maraming isla. Ang pangyayari niya, dalawang klase ng pagka-brain drain natin. Ay isa ay local brain drain, ang tawag ay urban migration. Katulad ko, galing ako ng Mindoro, tapos nag-aral ng Maynila. Tapos nung nag-doktor at nakapag fellowship, pag hindi ka makabalik ng probinsya mo kasi kulang sa infrastructure. Kunyari, hospital, kagamitan, residency program, ang mahirap po. So, nangyari, at that time, 40 years ago, bumalik ako ng Maynila at doon nag-practice. Yan ang ibig sabihin urban migration. Hi Roy, good evening. Kamusta? So, gusto ko lang i-explain sa inyo na itong topic natin ito ay napakahalaga. Yan ang tawag urban migration. Ibig sabihin, nagsettle sa National Capital Region kasi kompleto ng kagamitan, kompleto sa training, at nandun yung mga residency program. Mahirap po kasi mag-practice sa probinsya
nang wala po kayong residency program. Kasi pagpunta ng doktor doon, usually hospitalist ang magbabantay. At siyempre, kung walang training program, hindi mo na isasalin yung talent and skills mo to kung sino on duty. Kasi pag sinabi mong hospitalist, they're there, pero walang formal training pa. So, at hindi yun consistent. Or minsan, wala talaga magbabantay. At may iwan mo talaga sa nurses. Depende do sa manpower. So, yan ang hinaharap natin ngayon. At maganda i-discuss natin at nakahanda naman po akong i-discuss to kasi talagang ito ang major problem natin sa panahon ngayon. Now, compounding the issue, ang kulang na nga po ng doktor, lalo na let's say sa cardiology or even sa gastro or sa nephro, yung mga top killer diseases ng country natin, katulad ho ng heart attack, number 1 yan. In 2024, 20% na namamatay heart attack. Biruin nyo yun. Kunyari ang namamatay, I think 500,000 a year for non-communicable disease. 20% yan heart attack. Pag sinabi natin non-communicable disease, heart attack, cancer, stroke, or COPD, kasama na doon ng diabetes. So, ang laki po niyan. Ilan ang hypertensive sa Pilipinas? Almost 25 million according to the PHA. Ang cancer, ilan ho yan? Kaya nahihirapan tayo kasi ang mga sakit na nangyayari ngayon, dulot ho ng lifestyle. At kahit dumami ang doktor, dumadami din ang sakit related to lifestyle diseases. At ang lifestyle diseases, related ho yan sa progreso ng kabihasnan o ng mundo. So, kung makikita natin, dumadami ang naninigarilyo. Nung pinagbawal ang naninigarilyo sa ibang lugar at ang nagkaroon ng sin taxes, lumipat naman ang negosyo from cigarette to vaping. So, ang iba pa may drug addiction pa. Ngayon, yun ho ang problema ho natin. Tapos, mataas ang obesity sa atin, almost 40%. In the 1980s, nung ako po ay nag-aaral sa UST, bihira ho ang mataba noon eh. Di ba, siguro sa inyo, in the 1980s, kung titingnan ko yung pictures ko, akalain yung ang papayat kung titingnan natin. And I remember, ang Jollibee, nabuksan niya 1982 sa Cubao. At dumami ng dumami. Sumunod na McDonald's, sumunod na marami, mga fast food, no? At diyan nagsimula yan eh. Tapos nauso ang computer, tapos nauso ang phone, tapos nauso ang social media. At during the pandemic, lahat tayo nagbago. Nauso ang Netflix, nauso ang online discussions, lahat sa business, nagbago ang business model. Ngayon, dinideliver ang pagkain natin. At halos lahat ngayon ay nakaupo. Tapos compounded by the traffic na matagal, hindi tayo nakakalakad. That also contributed. Tapos, ang mga fast food, mura pa rin kumpara dun sa mga pagkain na yan. So, at walang exempted kay doktor ka, kay abogado ka, kay inyehero ka, o may kaya ka sa buhay. Lahat ho tayo affected. Ang ibig ko sabihin, ang daming doktor nga may sakit eh. And ma-mention ko, ang daming doktor nagkaka-heart attack bigla, ang iba nagkaka-cancer, ang iba nai-stroke. Dahil po yan sa stress at bihag din sila or biktima din sila ng environment. I tell you, in every hospital na makita ka, ano nakapaligid po sa hospital or even dun sa ground floor ng bawat hospital? Maniwala kayo, ang dami doon fast food chain. Hindi ko nang babanggitin kung ano yung mga yun, but
dun lang sa mga pinagtatrabahuhan natin. Tingnan nyo ho, may hamburger station, meron hong French fries station, meron hong donut na bilihan. Marami po. So, ikaw ba naman lalabas ka pa, nandun na, 'di ba? So, anong nangyayari? Bihag tayo ng environment natin. Ito yan ang sinabi pa nga ng ng sinabi po ng evolution na pag ang tao ay hindi nagbago, tayo po ay madadali nito. Kaya pag hindi tayo nag-adapt ho dito sa environment natin, tayo madadali. So, ibig sabihin, survival does not belong to the strongest or the most intelligent one. It belongs to the one who can adapt to change. So, kunyari, busy ka. But I think meron ho kayong time para sa sarili ninyo. So, yan ho yung mga data muna binibigay ko sa inyo. So, dumadami ang mga sakit ngayon na pumapatay sa mga tao. Now, ang problema ngayon, okay lang sana kung libre ang ating healthcare system. Ang problema, hindi. So, kunyari, kulang sa doktor. Yan, naman, sosolve natin yan. Pero kunyari, kulang ka sa funding, katulad nangyari sa atin sa PhilHealth. Alam niyo po ba, natatanggap natin dapat sa Syntax 80 billion. Ngayon, in 2024, nailipat pa nga yung 60 billion. Hindi pa nga nasosoli sa atin Sinoli pa nga yan sa 2026 budget. So sa tingin ko, may utang pa ang government sa atin dyan. According to Senator Loren Legarda, ang arrears sa Syntax, PAGCOR, PCSO ay 200 billion. Last year, 2025, yung 75 billion, hindi binigay sa atin. So paano yon? Wala ka na ng doktor, may brain drain ka pa, meron kang diaspora, tapos wala ka pang hospital, ang dami pang go sa hospital. At the time na marami kang pera, kinuha naman sa iyo. At ngayon, naharap tayo sa isang matinding pagsubok. Kasi ang budget ho sa PhilHealth nabawasan. Tapos, ang Department of Health gumawa pa ng kanilang programa na nagko-compete sa PhilHealth. Ang tawag ho dyan ay MAIPIP. Ito yung Medical Assistance for Indigents and Financially Incapacitated Patients. Na hanggang ngayon, wala pa rin ho tayong guidelines. Ngayon, ang sinasabi natin, sana yung mga discretionary funds tulad ng MAIFIP, AIX, TUPAD, yan siguro mga 100 billion ang total niyan discretionary funds. Sana nilipat na lang sa PhilHealth para sa ganun, across the board, bumaba yung babayaran natin. Ngayon, nakakadagdag siya sa problema ng mga tao kasi kulang na nga sa doktor, takot ka magpa-confine dahil wala kang ida-down. Tapos mataas ang bilihin, kasama na rin doon. Kaya nga may pananawagan na ibaba na rin yung IVAT. Kasi kung mataas ang gamot, paano ka bibili? At hindi naman lahat ng tao ngayon ay maganda ang trabaho coming from the pandemic. Ang dami nawalan ng work So, yan ho ang problema natin. So, paano natin sosolvin itong problema? Hindi natin masosolve kaagad po yung mga doktor kasi kailangan diyan mataas sa salary. Kaya lang wala po akong nakikitang legislation para diyan Yung PhilHealth na pinagpaguran ng marami na maipasa yung Syntax law upang sa ganun, yung makasalanang produkto, yung sigarilyo, alak, vape, at saka sugary drinks, tumaas para yung perang yan, ibibigay natin sa PhilHealth, earmark yun, upang sa ganun, kung may magkasakit man sa atin, yun ho ibabayad natin sa pag-hospital. Kaso kinuha nga tapos hindi tayo binigyan. Yan ang naging malaking problema. Sana pati nga professional fee, nandun na kasi. Yan ho talagang essence universal healthcare. Alam nyo naman, ang aking anak ay nasa United Kingdom, pati ang aking son-in-law. Doon ho,
Pag ho kayo ng hospital, wala kayong babayaran. Wala po kayong babayaran. Yun ho ang nangyari sa atin. Ang akala natin, kung may syntax tayo, marami tayong pera. Ang problema, yung mga leaders natin na supposedly magpo-protect sa atin, sila mismo ang kumuha ng perang yan at nilagay nila sa unprogram appropriation. Nakakasakit ng dibdib eh. After paghirapan ng maraming tao, kinuha naman yung perang yun na na-compound eh. So, wala ka na ng doktor, nag-aalisan pa yung mga doktor, wala ka na ng pondo, wala pa ring hospital. Pati hospital nawala, ghost hospital nga ang tawag. Kaya nga ang tawag ghost hospital. At ang sabi ng Department of Health Secretary, yan daw ang counterpart daw ng flood control corruption. Saka naman nakakita niyan. Kaya let us talk about solutions. I'll tell you. Ang solution dyan at a higher level, dapat taasan talaga ang sweldo ng mga doktor at nurses. At yan ang pinapangarap ko talaga. Kasi talagang naalis eh. Ilan ho mga pamangkin kong nurses na nasa abroad? Kasi times 10 po eh. Masisisi niyo ho ba ang mga doktor kung aalis? Kasi mataas ho ang sweldo doon sa Singapore, sa UK, lalo na sa US. Ang per month doon $5,000 sa nurses eh. So paano po yun? Talagang aalis ka. Mag-aaral ka lang dito ng panandalian, aalis ka. At pangalawa, ang mahal ng pag-aaral po ng doktor, ang haba. Bago ho ako nung nakapag-espesyalista, 33 years old ako at nakatira pa ako sa bahay. Mahal din magpa-nursing ho. Tapos matagal ho ang kurso. Sa panahon ngayon, tinatamad na ang mga tao na yan, practicing internal medicine. Ay, from Dubai, ay, doktor. O, yan, umaalis. Hindi nyo ho mabe-blame na umalis. Kasi we will not stand in the way na ang mga doktor umalis kasi for a greener pasture. Kasi may mga kakamag-anak sila na gusto nilang umigi ang buhay. At pag nagtrabaho doon, mapadala yan. Kaya nga tayo po, marami tayong OFW. Kasi nga, maraming tayong mga extended family. Pero at saka ang brain drain, nag-umpisa yan in the 1960s. At ang mga uncle ko, isa yan. Ang mga pinsan ko, sila'y kasama doon. At patuloy na yan. Ang dami rin mga doktor doon, nag-nurses pa, tapos aalis. Wala tayo pwedeng isisi dyan. Ngayon, nandito na tayo at moving forward. Ano ang pwede nating gawin kung kulang ang doktor? Ang tingin ko, dapat i-shorten po ang ating elementary at high school. Napakahaba po eh. Wag naman humamasamain ng taga-DepEd. Pero napakahaba yung K-12. Alam niyo ho, no, elementary, pwede na hong grade 6 at 4 na taon sa high school, 10 taon. Tapos, alam niyo pagdodoktor, 8 taon, magi-intern ka pa. Tapos, magbo-boards ka pa. So, ibig sabihin, mag-aaral ka ng elementary at high school, 10 taon, plus 10 taon para makatapos ka ng doktor. Mag-espesyalista ka ng 3 taon. Tapos magsa-subspecialty ka pa. Kunyari, kaibigan ko si Dr. Roy Gonzales. O ilan ho yun? Di nag-aaral ka, 13 na. Bago ka makapag-umpisa pa, mag-aasawa ka pa. Kaya nga, siguro ang solusyon, i-evaluate ng DepEd at ng CHED kung paano pa iigsiin. Ang akin pong may bahay, si Dr. Aliachon. Siya po ay isa sa batch na maagang nakatapos. Sa amin ho, merong in-offer accelerated class. Ang aking may bahay ay 3 taon ang pre-med at 4 na taon. Doon kami nagkita. Kaya nagpang-abot ho kami. Ang UP meron din dyan. Kung i-evaluate natin, dapat paigsian na natin po ang ating elementary at high school at galingan ng pagtuturo. Ang problema ho, nabalitaan ko, kulang din ng classrooms din eh. Pero,
magkadikit naman ang mga problema ng Pilipinas eh. Pero ang tingin ko, kailangan igsian na ho ang elementary at high school. At paigsiin. Sa UST, may bago po doon, 2 taon ang pre-med at 4 na taon ang proper, parang 6 years for deserving. So dapat talaga meron ganyan eh. At ang Kongreso at Senado, meron naman for deserving. Pero I think kailangan taasan ng budget talaga para ho dun sa mga deserving students na papasok ko for accelerated classes para ubigsi. At doon ho yung mga deserving, unahin na makatapos talaga kagad. Kasi kung magaling siya, hindi naman natin kailangan matagal na pag-aaral eh. Ang kailangan natin mga kaibigan, makatapos yun at makatulong kagad. So yun ho ang isang solusyon dyan. Ang medical schools din natin nagkukulang. So ang vision ko, sana bawat rehiyon, Region 1 hanggang Region 14, may maliit na parang Philippine General Hospital. Ang Philippine General Hospital ay 1,000 bed. Kunwari meron Region 1 ka, dapat merong regional hospital na may medical school din. I was thinking kung ang UP-PGH or kunyari may UP Cebu ka, may UP Iloilo, dapat yung itatayong hospital, pag-usapan na kunyari magkaroon ng training doon sa hospital na yon para yung nag-aaral in Region 1, Region 2, or hanggang Region 14, hindi lang dadalin po sa, marami po kasing sa amin, nagfe-fellowship na taga Mindanao, tapos babalik sila sa Cotabato. Pero dapat, ang vision natin, dahil archipelago setting tayo, hindi tayo nakakulong na country or landlocked, maganda may Region 1, Region 2, hanggang Region 14, ang vision natin, tigo 100 bed hospitals, tapos may medical school doon. Tingnan nyo yung mangyayari doon sa ecosystem. Uunlad ho yung mga magkakaroon ng business dyan, magkakaroon ng tulay. Alam naman natin yun eh. Kasi alam natin sa bawat hospital or eskwelahan na ipatayo nyo, gaganda. So, hindi na dadalhin dito ang mga pasyente kung hindi doon na. Kasi pagka-train, i-deploy mo na kagad sila. I think dapat ganun ang ating thinking process. Kung hindi, paulit-ulit lang mangyayari ito. Pero, dapat, kung sinesweldohan natin sila at ang cost of living naman in the province ay hindi mahal, maaaring hindi na sila umalis ho dito at mag-ibang bansa eh. At kasi pwede naman ho yung iba working in the government hospital na makapag-private practice. Yayabong at yayabong din ang kikitain din nila eh. So hindi ka naaalis. So that will solve ho yung brain drain natin eh. So yan gusto kong sabihin. Ngayon, since we cannot do that, ang kailangan nating gawin is to empower everyone naman to be healthy. For example, in other countries kasi, pinagbabawal talaga ang sigarilyo. Yung alak, dapat meron tayong calorie counter. Ine-educate natin dapat ang mga tao para hindi nagkakasakit. Kasi kung hindi na sin taxes, dapat taasan pa yan. Yung sa sigarilyo, sa alak, sa vape, dapat taasan. Sa soda, ganun din. Kasi nabibili lang eh. Kung mamahalan natin, curtail natin yung consumption yan eh. Lumalaki ho tayo eh. Lumalaki tayo kasi nakaupo tayo lagi eh. Tapos kakain tayo. Tapos hindi tayo mag-exercise. Yan ang nangyayari ho sa atin. So, hindi lang ang problema kulang sa doktor, kung hindi ang population nagkakasakit din because lifestyle siya. At problema din ng country natin kasi tayo po from June to December binabagyo din. So lalo na tayong hindi makakapunta because our transport system binabaha din tayo. Compounded by the flood control project, inamin naman ng Pangulo na may corruption na napunta rin, nagkaroon din ng corruption in the healthcare system natin. So alam nyo, ang problem natin mga kaibigan, kailangan solvein natin din sa sarili natin eh.
I think ang solusyon niyan talaga, ibabalik natin sa education. I think kung meron tayong values, I mean, we have to start all over again. Ibig sabihin, kung 1986 nagkaroon tayo ng EDSA revolution, bumalik tayo uli 40 years after na gano'n din eh. Ngayon, kung tayo ngayon ay meron hong reawakening ng mga problema natin, dapat isama na natin ang preventive health education sa elementary, sa high school, sama na natin sa workplace, sama na sa community, pero naka-integrate din doon ang values eh. Kailangan nandun yung integrity, nandun yung transparency, accountability, kasi kasama nun eh. Hindi lang ho kasi pwedeng physical health ang tingnan natin eh. Kailangan din dyan mental health, emotional health, spiritual health eh. Itong country natin, hindi natin masosolve ng sa pamamagitan ho ng rhetorics or speeches eh. Kailangan gawin. At kung makokontrol natin ho yun, in the long run, para sa next generation ho ng mga Pilipino, katulad ho ni Simi or ni Lily. Kasi wala ho eh. Wala tayong magagawa eh. Kasi lilipas at lilipas tayo. So we have to to think ourselves na kaya natin pangalagaan ang sarili natin. Ang tawag dyan self-care. Kasi kung wala tayong pera, pampagamot, at wala rin tayong doktor na pupuntahan, at wala tayong hospital na pupuntahan, at wala tayong aasahan sa ating PhilHealth, at ang national leadership natin ay hindi naman nakatutok o nakafocus sa healthcare or even education, then tayo, we have to empower ourselves to be healthy. So sa ngayon, ang pinakikiusap ko sa inyo, kung naninigarilyo ko, stop nyo na yung paninigarilyo. Kasi it will take 15 years para maging katulad kayo na isang normal individual. Kung kayo nagbe-vape, itigil nyo na yan. Kung kayo nag-drugs, itigil nyo na yan. Kung kayo ay hindi kumakain ng gulay, ay umpisahan nyo ng kumain ng gulay at magtanim. Kasi yun ang makakasagip sa inyo. Kumain kayo ng balanced diet po. Huwag kayong aalis ng bahay na hindi nakakapaglakad. Hindi naman nung kailangan mag-enroll sa gym. Kailangan alam nyo ang ideal body weight nyo at habulin nyo ho siya. Mahirap gawin, pero kailangan natin gawin. Huwag po kayong iinom ng alak. According to the World Health Organization sa 2017, walang safe level of alcohol. Ang alcohol is a class 1 carcinogen. At ang number 1 na kinokos dyan sa babae, breast cancer. Sa lalaki, colon cancer. Kaya maraming may cancer ngayon dahil sa kombinasyon ng mga sinasabi kong bagay. Plus the mental health problem. Marami sa atin may mental health problem. Tapos hindi pa nakakainom ng gamot ng maraming tao. I think kailangan natin itong kunin. At kung hindi man magagawa ito, gawin natin muna sa ating sarili. Kasi we cannot give something we don't have. And then, sa pamilya natin, maging role model tayo. Kasi kung hindi natin i-role model yan, ang mga anak natin, mga apo natin, gagayahin tayo. Ngayon, kung tayo may sakit, hindi kayo makakapasok. Kung kayo may sakit, hindi kayo makakapagtrabaho. Alam nyo, in the hospital where I work, ang dami mga doktor na may sakit. Meron namatay na kinamatay ay liver cancer. Meron na stroke. Halos magkakasing edad lang or younger than me. Merong nagdadialysis. Kasi nga, hindi sila aware. Even doctors are not aware na may sakit sila. Kasi nga, in our busy schedule, nakakalimutan nating alagaan ang sarili natin. So yun ang pinapaalala natin. Even the doctors, hindi nila alam na may sakit because we don't recognize yung risk factors eh. So paalala ko sa inyo, kung kayo ay nakikinig ngayon, doktor kayo po ay hindi doktor, makinig po kayo. Pag kayo po ay may edad na, hindi natin may didinayan kung above. Ngayon nga kahit less 40 meron na eh. So,
habang ang edad nyo, lalo na sa babae na hindi na nagme-menstruate. Pero, yan ang isa. Genetics, kung may kamag-anak kayo maaga namatay. Premature disease. Kung merong naninigarilyo, umiinom ng alak, may mataba po sa inyo, hindi kayo nag-exercise, hindi po kayo natutulog ng ayos, maraming risk factors po doon. At sa dami ng risk factors ninyo, sigurado magkakasakit kayo. So, ang gagawin ninyo, mag-ipon po kayo para ho makakuha ng laboratory kasi kailangan nyo malaman ho ang laboratory, sugar, ang kidney function nyo, yung creatinine. Tingnan nyo kung may fatty liver kayo. Kasi yung fatty liver can lead to cirrhosis and cancer. Kailangan ho malaman natin ho yan. Kung kayo mataba, lalo na, 10 sakit ang pwede kayong magkaroon. Pwede kayong magka-diabetes, pwede kayong mag-hypertension, pwedeng tumaas ang cholesterol, pwede ka ma-stroke, pwede ka ma-heart attack. Ang dami ngayon, everyday, ang daming gallbladder surgery. Fatty liver can lead to cancer. May arthritis pagka mataba. Ang dami may obstructive sleep apnea. Ang dami nag-i-snore. So, yan ho yung mga sakit na or katangian na dapat. Kung meron ka niyan, kailangan ho magpa-check up kayo. Kasi kung hindi, magkakasakit kayo. So, kung wala tayong doktor, dapat mag-multiply tayo. Ibig sabihin, tayo mismo maging doktor sa sarili natin by educating ourselves. Kung makikita nyo yung pinopost ko ngayon, kinukuha ko yan sa World Health Organization at inaayos ko para maintindihan. I-save nyo na i-save sa mga documents ninyo. Yung mga pictures na pinapadala ko sa inyo, galing yan sa World Health Organization at pinopost ko. Kasi, kunyari nagkiklinik ako, hindi ko naman malelecturean ng buong Pilipinas eh. So, I'm using my social media platform sa Facebook, sa Instagram, sa Twitter upang i-educate kayo. Kasi kung ako ay nagbe-break, nagkakape, abay, dun lang ho ako may time. At usually, ang ginagawa ko, naghahanap po ako ng mga preventive health templates para maituro sa inyo at nagkikwento ng mga istorya ng mga pasyente upang sa ganun, kung hindi man kayo nakakapunta sa doktor, ay, ganun pala yun. Kaya dapat gawin natin, mga kaibigan. So kung kulang ang doktor, mayroong solusyon. Kung ang PhilHealth, wala tayong magagawa, kailangan ipaglaban natin na magkaroon tayo ng zero na babayaran in the long run. Yan ang dapat natin gawin bilang mga Pilipino, ipaglaban natin karapatan natin. Sana naman nakikinig ang mga lawmakers natin para ayusin naman po mga ito. Wala na eh. Nakikita ko, pagbukas mo ng social media, awayan ng awayan. Awayan sa politika. Wala na hong nakikinig sa social services eh. Lahat ng topic tungkol sa politika. Wala na nag-iisip tungkol ho sa kalusugan, sa edukasyon, sa job security, on how to protect us. Wala na eh. Kaya kayo po, wag na nyo nang basahin po yon. Ang basahin nyo tungkol ho sa kalusugan. Pumunta kayo sa mga website na ang pinupuntahan lamang nakafocus ho doon. At buhayin natin ho ang sense of patriotism natin, buhayin natin ang ating values kasi yan naman ang Pilipino eh. Ang Pilipino kaya tayo hinahangaan sa ibang bansa dahil magandang pinapakita natin eh. Sana buhayin natin yun. Kung sino man po ang nakikinig ngayon, siguro, i-like, i-share nyo. Kasi pananawagan ko to, ito lang man ang reflection ko. Hindi problema kung wala tayong doktor. Ang problema natin, kung bawat Pilipino ay hindi marunong alagaan ang sarili nila. And health is wealth eh. Kindergarten ko pa ho napakinig yan eh. Benjamin Franklin yan eh. So, timeless ho yan eh. So, if we can be doctor-like in our thinking process, and we are patriotic, just like our national hero, si Rizal, gawin natin. Alam nyo, napapanahon lang if we can be good and kind to each other, and siguro kahit 5 or 10 or 20% of your time will be allotted towards being kind to another person, then let's do it. I'm not saying I'm morally superior than most people, but I think it's about time
na yung integrity and value-based leadership, buhayin natin. Kasi kung hindi natin bubuhayin, wala tayong pag-asa. In a country where every day there's political mudslinging at ang naiipit ay taong bayan, what are we going to do? We cannot be angry all the time. We cannot be angry all the time. We need to step back a little bit at isipin natin, buhayin muli natin ang values natin spiritually. Spiritual health, kailangan natin. Physical health, kailangan natin. Mental health, kailangan natin. Emotional health, kailangan natin. So, I hope na-deliver ko ito in a way na nire-reflect ko sa pag-uwi ngayon. And I hope nakakontribute ako kahit papano sa inyong thinking process. Hanggang sa muli, advance sa Valentine's Day. Alagaan yung puso ninyo. This time, on Saturday, alalahanin nyo na alagaan ninyo ang inyong pamilya sa pamagitan ng pag-aalaga sa sarili. Alagaan yung puso nyo kasi yung pusong yan, pag bumigay, kawawa ang pamilya natin. And then, show our loved ones na mahal natin sila. One. Show naman ang pagmamahal natin to other person. Hindi tayo perfect. Minsan, tayo nagagalit sa pagpagod. Pero at least, marirecognize natin na tayo nagkikare sa other people. At pagmamahal sa bayan. So, ang Valentine's Day is not only for our loved ones, kung hindi love of oneself. Importante yan, self-care. Love of your family, love of your friends, love of our country. Kailangan natin yan. At sana, maging awakening at saka magkaroon tayo ng self-awareness upang sa ganun, umunlad ang ating bansa. Magandang gabi sa inyo lahat at hanggang sa muli sa February 15 sa Sunday 8:30. Bye. Magandang gabi po.